Isang mapagpalang araw po ng linggo sa inyong mga kapatid dyan po sa Majuro Christian Church. At isang pagbati po sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kamusta po kayong mga kapatid? At tayo po ngayon ay nasa araw po ng ating sama-samang pagsamba sa ating Panginoon. At isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo muna po ay manalangin at magpasalamat po sa ating Panginoon at tayo po ay nakasama-sama po ngayon muli. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoong Jesucristo sa umagang ito. Umagang kay ganda, umagang masigla ng pagpupuri, paglilingkod at pagsamba para sa inyo, Panginoon. Salamat sa bawat isa na narito ngayon upang kami po ay sama-samang magpuri sa inyo. Luwalhatiin ang inyong pangalan, dakilain ang lahat ng inyong mga ginawa sa aming mga buhay. Salamat po sa bagong buhay, kalakasan at pagpapala na mula sa inyong mga salita na aming pong pagbubulay-bulayan sa araw na ito. Kayo ang manguna sa tulong po ng banal na Espiritu na nananahan po sa aming puso na muli ay gagabay sa amin sa pag-aaral na ito. Kayo ang patuloy namin makilala. Kayo ang patuloy na sa amin ay magpalakas, magpalago ng aming pananampalataya sa inyo. Maraming salamat po at papuri, kalwalhatian ay tanging sa inyo lamang. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, ito ang aming dalangin. Amen. Okay, magandang umaga po at muli po ay ating itutuloy ang ating serye sa salita po ng Diyos, yung ating acronym na ginagawa po sa salita ng Diyos. At tayo po ngayon ay sa ika-11 no, na ating pong pagtalakay at natapos na po natin ang salita ng nandito na po tayo sa DIY, no? Nasa Y na po tayo at ilang pagre-review po na makikita natin sa ating acronym na ginawa sa salita ng Diyos. Letter S, ito po yung sagradong kasulatan, 2 Timothy 3:16. A, autentikong tinig ng Diyos sa Hebreo 4:12. L, liwanag sa dilim, awit 119:105. I, inspirasyon ng Espiritu sa 2 Peter 1:21. T, tunay na katotohanan, John 17:17. A, para sa kabuuan po ng salita, otoridad na walang hanggan, Mateo 24:35. At sa nang ay N ay nagsisiwalat ng lihim sa Jeremiah 17:10. At sa G, sa kabuuan ng nang, gabay sa buhay sa Kawikaan 3:6. At sa salita naman pong Diyos ay nandito na tayo sa letter D, depensa laban sa tukso sa awit 119:11. Sa I, itinakdang pamantayan sa awit 18:30. At nandito na po tayo sa letter Y, sa acronym po ng Diyos. Samahan po ninyo ako na basahin po natin ang Kawikaan, kabanatang 8 sa talatang 10. Proverbs 8:10. Proverbs 8:10. Basahin ko po, no? Ang Biblia na salin, mga Kawikaan 8:10. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Sa halip na pilak, ang kunin mo'y ang aking aral.
sa halip na dalisay na ginto ay ang kaalaman. So sa ibang salin naman po, ibasahin ko, higit na kanais-nais ang pagtanggap ng aking mga salita kaysa pilak, at ang pagkuha ng kaalaman ay higit na mahalaga kaysa dalisay na ginto. So ano po ang acronym ng Y natin dito? Ito po ay bigyan natin ng acronym na yaman ng karunungan. Yaman ng karunungan. Napakahalaga ng karunungan, di po ba? At marahil gaya ni Haring Solomon na kanyang hiniling sa Diyos na siya ay pagkalooban ng karunungan. Kaya po ito yung talata na kung paano sa kawikaan na sulat ni Haring Solomon na makikita natin sa ayon sa kanyang karanasan sa ating Panginoon ay naranasan niya ang talagang karunungan po na nagmumula sa Diyos, karunungan po ng salita ng Panginoon, ng salita ng Diyos na higit na pinahalagahan at inasam-asam ni Haring Solomon na anak ni Haring David ang kanyang makamtan, ang karunungan na nagmumula po sa ating Panginoon o sa ating Diyos upang pamahalaan po niya ang bayan Israel na piniling bayan ng Diyos. Sabi rito, higit na kanais-nais ang pagtanggap ng aking mga salita kaysa pilak. Okay? At ang pagkuha ng kaalaman ay higit na mahalaga kaysa dalisay na ginto. Kung titingnan po natin ay napakataas po, no, ng standard ng salita ng Diyos. Mapapansin natin dito. Wala pong papantay, walang hihigit, no, sa kahalagahan po ng karunungan ng salita ng Diyos. Ito po ay ating makakamtan. Kung may kayamanan na talagang hindi kumukupas, yun po ay ang karunungang nagmumula sa salita ng Diyos. Iba nung nakaraan nga ay napag-aralan natin na ang salita po ng Panginoon ay ito po ay na walang hanggan, no? At talagang ito ay mananatili. Ang tunay na katotohanan o ang otoridad po ng kanyang salita ay walang hanggan at hindi po ito kukupas ang salita ng Diyos. Otoridad na walang hanggan. So ayon sa ating pinag-aralan, lumipas man o mawala man ang mundong ito, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi kukupas. Kaya kung may kayamanan man po na talagang hindi kumukupas, ito po ay ang karunungan nagmumula sa salita ng Diyos. At ang sabi dito, ang pilak at ginto ay maaring mawala, no? Manakaw, o sabihin natin mawalan po ng halaga, no? Pwede po na mangyari yan sa pilak at ginto. Pero ang karunungan na mula po sa Diyos ay nagbibigay po ng yaman na hindi po kayang tapatan na anumang material na bagay. Napakadakila at napakataas po, no, ng karunungan na nagmumula sa kanyang mga salita. Wala po tayong maipapantay dito sa lahat ng mga bagay na mayroon dito sa mundong ito, liban sa karunungan po ng salita ng Diyos. Kaya kung paano ang pananabik ng marami nang magkaroon po ng pilak at ginto, dapat pala
ganito rin ang ating pananabik, na makamtan natin ang karunungan ng salita ng Diyos. Okay? Marahil po ay maraming mga tao o kahit mga Kristiyano o mananampalataya sa Panginoon ay nakakalungkot sapagkat marami ang nagnanais, no, na magkaroon sila na talagang maraming ginto, dalisay na ginto. Talagang napakarami ang nag-aasam na magkaroon po ng ganito sa mundong ito. Pero kung alam naman natin ang mga bagay na ito ay pwedeng mawala ng halaga, pwede pong kumupas, mawala, makuha sa atin, manakaw sa atin, ay bakit ba natin bibigyan po ng mas malaking importansya ang mga bagay na ito, kung ang salita ng Diyos ay higit sa mga bagay na ito? Kaya naman hindi mananakaw, kaya naman hindi kukupas, magpawalang hanggan ang karunungan ng salita ng Diyos, ay ito ang dapat nating nasahin, hangarin na magkaroon po tayo nito, sapagkat ito ay magpawalang hanggan at hindi po ito masisira, no? Na higit pa sa mga itatapat natin mga material na bagay sa mundo ito. Yan po ang salita ng Diyos. Yan po ang salita ng Diyos. Ang karunungan ng salita ay hindi lang po tungkol sa pag-iipon natin ng mga impormasyon. Yes, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Marami tayong nakikita, nauunawaan at nalalaman mga istorya, mga Bible character, Bible history, mga katotohanan nakikita natin na iba't ibang mga impormasyon sa salita ng Panginoon. Pero hindi po ito yung karunungan ng salita ng Diyos na pag-iipon lamang po ng mga impormasyon natin, no? Na inilalagay natin sa ating isipan, na para tayong tinatawag na walking concordance, walking Bible dictionary. Ang dami nating alam, mga salita mula sa Biblia, mga karakter mula sa Biblia, mga events, history mula sa salita ng Diyos, na iba't ibang mga impormasyon. Hindi lamang po iyon ang ibig sabihin ng karunungan sa salita ng Diyos, na mag-iipon tayo ng iba't ibang mga impormasyon na galing po dito. Ito po yung kakayahan na magpasya ng tama, no? Tama ba ito? Mali. Kumilos po na may pag-unawa. Tama ba ang aking kinikilos? Tama ba ang aking inuugali? Tama ba ang aking karakter? At mamuhay ng ayon sa layunin po ng Diyos. Yan po yung karunungan sa salita ng Diyos. Pagbibigay ng Diyos ng pagkaunawa sa layunin kung anong pamumuhay ang ninanais ng Diyos na dapat nating ipamuhay. At sa bawat pahina ng kasulatan ay mayroong kayamanang naghihintay na natuklasin, no? Yaman na maaari nating matuklasan, no? Mga aral na gumagabay at mga babala na nagliligtas at mga pangako na nagbibigay po ng pag-asa. Yan po yung karunungan sa salita ng Diyos. Ulit ko po, hindi lamang ito pag-iipon ng mga impormasyon, pag-iipon ng mga kwento, pag-iipon ng mga kaalaman, no? Knowledge mula sa salita ng Panginoon. Marami po akong mga kilalang ganyan, no? Napakarami nilang alam ng mga impormasyon sa salita ng Diyos, pero ito po ang nagtutulak sa kanila para magmayabang, okay? Magmataas sa sarili
sapagkat ang mga impormasyong ito ay nasa isip lamang nila. Pero hindi nila alam na ang karunungan na mula sa salita ng Diyos ay mga bagay na matutuklasan natin, na mga aral na gumagabay sa atin, mga babala o warning na maaaring makita natin kapag tayo ay nalalapit na sa kapahamakan. At ito ang magliligtas sa atin, at mga pangako na nagbibigay po ng pag-asa. Yan po ang karunungan ng salita ng Diyos. Kaya po, kung akala po ninyo na ito ang karunungan ng salita ng Diyos na taglay po ninyo, kung hindi po ito ang inyong natutuklasan, no? Pangako na nagbibigay ng pag-asa, gumagabay sa ating buhay, pagkaunawa sa layuning pamumuhay na nais ng Diyos, na nagliligtas sa atin, nagbibigay ng babala kung tayo ay mapapahamak, ay hindi po, no? Hindi po yun yung karunungan na natataglay natin sa salita ng Diyos, sapagkat napakalinaw at klaro po ang salita ng Panginoon na siyang nagbibigay po sa atin ng pag-asa sa buhay na ito. Kaya kapag itinuturing natin na ang salita ng Diyos ay bilang kayamanan, no? Ayon dito sa binasa natin kay Haring Solomon, ituring natin daw yung paghanap natin sa karunungan ng salita ng Diyos ay para kang mahanap ng kayamanan, no? Nagsisimula tayong maghanap, magsaliksik, na para kang naghuhukay para makita mo ang ginto. Alam po ninyo, ang ginto, hindi ka makakakita ng ginto kung meron ka lamang maliit na kutsara at itutusok natin sa lupa yan, and then makikita na natin ang ginto na ito. Hindi, alam natin ang pagtuklas po ng kayamanang ginto ay kailangan natin humukay ng malalim. Kailangan natin ng mga kagamitan na talagang maayos upang maghukay ng malalim at makita sa kalaliman ito ang ginto o kayamanan na hinahanap natin. Ganoon din po ang perlas. Hindi po yung pag-dive mo ng isa ay at pag-ahon mo doon ay meron ka ng perlas na makikita. Ang perlas na nasa kalaliman ng karagatan. Okay? Napanood natin minsan niya sa mga discovery na minsan nasa ilalim pa ng malalaking mga hayop po sa ilalim ng dagat. Nasa bunganga mismo ang mga perlas na yan. Hindi yung pagsawsaw lamang ng ating kamay sa dagat ay makakuha na tayo ng perlas. Hindi po. Kailangan natin sumisid ng napakalalim. So ganyan natin dapat ituring ang karunungan po ng salita ng Diyos, na talagang kailangan natin ng effort, paghingi ng tulong sa ating Panginoon upang makita natin at masaliksik natin mabuti ang mga kayamanan ito ng salita ng Diyos, ng kanyang karunungan, no? At sa sandaling makita natin at masupungan natin ang karunungan ng salita ng Diyos, o makakita tayo ng ginto o pilak, ito isang malaking gantimpala, no? At higit pa sa anumang kayamanang makamundo, sa sandaling matuklasan natin at makita natin ang napakadakilang karunungan ng salita ng Diyos, no? Ito'y kapayapaan ng isipan, katiyakan ng ating landas, at kagalakan sa presensya ng Diyos sa sandaling ito ay ating masumpungan. Yan po ang magiging bunga para sa atin. Kapayapaan ng isipan, katiyakan ng landas, at kagalakan po sa presensya ng Diyos. Kaya napakasarap kung ito'y ating pong masumpungan sa Kanya, ang karunungan ng salita ng Diyos. Kapayapaan ng isipan. Maraming mga naguguluhan, maraming dumaranas po ng mga anxiety, no? Depression ang kailang isipan, sapagkat alam natin
dahil sa napakagulo ng mundong ito, napakagulo ng buhay ng tao. Pero sa sandaling matuklasan po natin ang karunungan ng salita ng Diyos sa ating mga buhay, isa po yan na mararanasan natin ang kapayapaan sa ating isipan. No? At nakakatiyak po tayo ng ating landas sa buhay na ito. At kagalakan po sa harapan ng Diyos, sa kanyang presensya, ang idudulot po ng karunungan ng salita ng Diyos. Kaya nawa, mga kapatid, patuloy tayong bigyan, no, ng lakas ng Panginoon. Patuloy tayong mag-effort na saliksikin natin at ukayin nating mabuti gaano man kalalim ito, sa tulong ng Banal na Espiritu, sa tulong ng Diyos, ay masumpungan natin, no, ang karunungan po ng salita ng Diyos, sapagkat ito ang yaman ng karunungan na nagmumula sa kanyang salita. Kaya yaman ng karunungan ng salita ng Diyos, isang yaman na kailanman ay hindi kukupas, hindi mananakaw, hindi makukuha sa atin. At kung itong yaman na ito, kapag napasa atin na, habang buhay magpawalang hanggan, na talagang mararanasan natin ang biyayang ito na nagmumula sa Kanya. Okay? Kaya bigyan ko po kayo ng ilang mga dapat nating pagnilayan, no, na pwede po nating pag-usapan. Maaari po ninyong pag-usapan mamaya ang tungkol sa ilang mga dapat nating i-meditate, at maaaring pag-usapan hinggil po sa paksa na ating tinalakay sa yaman po ng karunungan ng salita ng Diyos. Number 1, ano ang mas pinahalagahan ko? Ang mga bagay na panlupa o ang karunungang mula sa Diyos? So ngayon po, ano po ba ang inyong mas binibigyang pagpapahalaga na inyong pong makamtan, inyong pong matanggap, inyong pong makuha, inyong matuklasan? No? Mga bagay po ba dito sa lupa lamang na mga ambisyon natin o ano paman, pagnanais na magkaroon tayo, o alam natin mga panlupa lamang, o ang karunungan po mula sa Diyos? Sana po habang pinag-usapan po natin ang kahalagahan ng karunungan, ng yaman ng karunungan ng salita ng Diyos, ay nakikita natin at mas nanaisin natin ngayon na ito ang ating matuklasan, ito ang ating mahukay, ito ang ating matanggap, no? Ang yaman ng karunungan ng salita ng Diyos. Sana po huwag tayo masyadong mapokus sa mga bagay dito lamang sa lupa, no? Sinabi nga ni Apostol Pablo sa aklat ng Kolosas na dapat ang ating isipan, ang ating pagtuon ng ating kaisipan, ng ating puso ay yung mga bagay na mula sa itaas, sa langit, sapagkat alam natin ang mga bagay na ito ay magpawalang hanggan. At minsan nga po, no, pag dumating na sa punto na naisip natin na talagang napakabilis ng buhay at napakabilis, no, parang tumatakbo ang bawat araw ang bilis, minsan napapaisip tayo, no? Trabaho tayo ng trabaho, no? And then after that, pagkatapos sa dulo, alam natin pare-parehas na mawawala rin tayo sa mundong ito. Hindi ko sinasabi na hindi mahalaga ang mga bagay na ginagawa natin pagtatrabaho o ano paman, para sa paglalaan sa mga bagay na ating mga plano sa buhay habang nandito tayo sa mundo. Pero ang tanong, ano ang mas pinahalagahan po natin ngayon? Mga bagay po ba na panlupa o ang karunungan na mula sa Diyos, mula sa kanyang mga salita? Ito po ay magpawalang hanggan. Kaya sana po ay huwag mawala po yung mas pahalagahan natin, yung karunungan po na mula sa Diyos. Ikalawa, paano ko hinuhukay ang yaman ng salita ng Diyos sa aking pang-araw-araw na buhay? Kung ang
Ayon sa ating pinag-usapan, kung isipin natin gaya ni Haring Solomon na itinuring niya, no, na ang karunungan ng salita ng Diyos ay isang yaman, no? So paano po natin ito hinuhukay, yung yaman na ito sa salita ng Diyos sa ating araw-araw na buhay? May mga paraan po ba tayong ginagawa na para tayong naghuhukay at naghahanap po na makita ang ginto at pilak na yaman po ng karunungan ng salita ng Diyos? Lagi po nating inuulit na meron pong maaaring limang kaparaanan na maaaring makinabang po tayo para sa salita ng Diyos. Pwede po yung pagbabasa, no? Ang pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Pwede po yung pakikinig, tulad po ng ginagawa natin ngayon. At isang kaparaanan po yan upang makakuha tayo ng karunungan ng salita ng Diyos. Pagbubulay ng salita ng Diyos, ikatlo. Okay? Pagbubulay, meditation. Ano pa? Pag-aaral. Okay? Pag-aaral ng salita ng Diyos. At ikalima, pagsasaulo ng salita ng Diyos. Yan po yung 5. No, nasabi ko po sa inyo, no, na kapag hawakan natin ang ating Biblia, mas malakas kung itong 5 daliri, di ba? Hawak natin. Pero kung 3, 4, pwede, pero mas malakas kung 5, di ba? May iba't ibang kaparaanan po ito sa paraan ng kaparaanan ng ginagawa nating paghukay ng yaman ng karunungan ng salita ng Diyos. Kaya sana pahalagahan po natin, ano, yung ating pagbabasa, yung ating pakikinig ng salita ng Diyos, pagbubulay at pag-aaral, and then sa ating pagsasaulo ng salita ng Diyos. Yan po yung mga bagay na maaari nating pakinaban, na kaparaanan natin sa araw-araw na pwede nating gawin, no, sa salita ng Diyos. Sana alam ko po na ituro ko na po sa inyo yung 5 na ito, no? Hindi ko alam kung sa Bible study kung naituro ito, yung 5 kaparaanan na ito, paano tayo kakain ng salita ng Diyos sa 5 kaparaanan. Okay? At pwede po ninyo yung pag-aralan para sa inyong men's o women's fellowship, yung 5 pagkain ng salita ng Diyos. Okay, sa ikatlo na maaaring iwan ko po sa inyo, nakikita ko ba ang salita ng Diyos bilang tunay na kayamanan na nagdudulot po ng buhay na ganap? Okay? Nakikita ko ba ang salita ng Diyos? Ganito ko ba tinitingnan ang salita ng Diyos? Bilang tunay talaga na kayamanan na ito ang magdudulot ng buhay na ganap. Kaya isang po magandang itanong natin na paano natin tratuhin yung Bible natin, yung salita ng Diyos. Nakakalungkot minsan. Baka tinatrato natin ito na para lamang dekorasyon. Okay, dala-dala natin ang Biblia natin pag araw ng Linggo, araw ng Biyernes, prayer meeting, o sa ating mga pagsasama-sama, fellowship, men's fellowship, women's fellowship. Pero pag uwi natin ng bahay, nandun natin sa mga shelves natin. Darating na naman ng Linggo, kukunin natin, maalikabok ka. Halatang halata yung Bible na hindi ginagamit. Kapag binuklat na natin, dikit-dikit pa rin yung mga pahina, di ba? Dikit-dikit pa rin siya. Talagang hirap na hirap tayo. May mga Bible na talaga makikita mo, talagang gamit na gamit, talagang halos madurog na yung mga pahina po ng, hindi ko sinasabi na ganun. Ang gusto ko lang bigyan pansin dito ay paano natin tratuhin ang Biblia. Tinatrato ba natin ito na talagang isang tunay na kayamanan na nasa atin ngayon, na ito ang magdudulot ng buhay na ganap sa harapan? Napakahalaga ng Biblia, napakahalaga ng salita ng Diyos sa atin, na gaya ng ating pinag-usapan din, yaman, no, ng karunungan.
ito ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa ating pagtatapos ay talagang yung tatlong na iniwan ko po sa inyo para pagbulayan po natin ay sana makatulong po sa atin para sa ating paglalapat sa ating pinag-usapan sa salita ng Panginoon. Meron na lamang tayong dalawa no, na natitira sa acronym ONS. So sana po hanggang sa matapos ang sharing ito ay talagang makita natin ang talagang kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay ng mga sumusunod sa ating Panginoon Kristo. At dapat talaga mapakinabangan natin. Palad tayo sa ibang mga grupo. Nakakalungkot sapagkat bawal, no? Na bawak ng Biblia ang mga itinuturing ng mga ministro lamang ang siyang maaaring magturo, mag-aral nito, no? Alam natin, no? Maliwanag sa Juan 5:39 na talagang inuutusan tayo na saliksikin natin, no? Ang salita ng Diyos. At ito ang pagpapahalaga na maaaring magawa po natin sa salita ng Panginoon, no? Tayo po ay inuutusan lahat na saliksikin, hukayin, no? Ang mga bagay na katotohanan ng salita ng Diyos. Ang lahat ng mga karunungan na ito ay talagang para sa ating lahat. Hindi lamang ito sa mga piling tao, kundi sa ating lahat, lalo na mga sumusunod sa ating Kristo bilang Panginoon, sarili niyang tagapagligtas, na tayo po inuutusan na sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga inyo ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Inuutusan tayo na saliksikin natin ito. Inuutusan tayo na maghukay tayo ng yaman ng karunungan na ito na parang ginto at pilak na ating pong masusumpungan at tayo po'y makikinabang sa kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa muli pong napag-usapan namin sa yaman po ng karunungan ng inyong mga salita. Sana ito'y pahalagahan namin at makinabang po kami sa salita ng Panginoon, na talagang ito ang magbibigay po sa amin ng buhay na pag-asa at pagkaunawa po sa buhay na layunin mo pa para sa amin sa mundong ito. Salamat po sa karunungan ito Panginoon, na patuloy na siyang magpalaki ng aming puso sa pagsunod at hindi magpalaki sa aming kaisipan lamang upang magmalaki o magmayabang. Salamat po sa inyong kabutihan at katapatan. Pagpalain po ninyo mga kapatid sa Majuro Christian Church. Patuloy na kayong bumabay, magbigay ng karunungan at patuloy na magbigay ng lakas upang mas lalo naming saliksikin, hukayin ang mga kayamanan po ng karunungan ng inyong mga salita. Salamat po sa kabutihan mo at biyaya mo. Ingatan po ninyong bawat isa at patuloy na pagpalain ang aming mga buhay. Papuri po at pasasalamat ay aming pong ibinabalik sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Patuloy po kayong mag-iingat at patuloy po kayong gabayan ng Panginoon sa ating pamumuhay sa araw-araw. God bless po sa inyong lahat.